Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ang tatalakayin ko po ngayon ay patungkol po kay David at Gulayat. Ang pamagat po niya ay ano ang sikreto ni David kung bakit niya natalo si Gulayat. At sabi po dito sa unang Samuel chapter 17 verse 31 hanggang 37, nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at pinatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. Sabi po dito sa verse 33, sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon. Batang-bata ka pa, samantalang siya ay isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. At sabi po dito sa verse 34, ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at inaalisan ko ito ng buhay. At sabi po dito sa verse 36, nakalupig na rin po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. At sabi po dito sa verse 37, idinuktong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso, ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon. At ano po yung naging dahilan kung bakit gusto ni David na kalabanin si Gulayat? Ito po siya, dito po sa unang Samuel chapter 17 verse 36, nasabi po rito sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Yan po yung naging dahilan kung bakit gustong kalabanin ni David si Gulayat. Dahil nalaman ni David na si Gulayat po ay walang sawang nilalait ang Diyos na buhay ng Israel. At hindi lamang po yun, hinahamon niya ang hukbo ng Israel sa bawat araw na dumarating. At wala nga pong magnais na lubaban po kay Gulayat ng panahon pong yun dahil si Gulayat po ay isang magiting na mandirigma. Hindi lamang po isang magiting na mandirigma kundi mataas po siya, matangkad. Kaya nga po walang nagnais na lumaban po sa kanya. Pero dahil narinig ni David yung paglait ni Gulayat sa Diyos na buhay, ito po yung naging dahilan kung bakit nagnais at nagmiti si David na kalabanin si Gulayat. At dito po natin malalaman kung ano po yung naging sikreto po ni David, kung bakit po niya natalo si Gulayat. At ngayon naman po ay tumungo tayo dito po sa unang Samuel chapter 17 verse 41 hanggang 51. Sabi po dito, si Gulayat naman ay lumakad ding palapit kay David sa hulihan ng tagapanangga. At sabi po dito sa 42, nang makita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong muka, nilait niya ito. Takot niyang tinanong, anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at ang dalam mo ay patpat? At si David ay nilait ng Pilisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Sabi po dito sa verse 44, sinabi pa niya, halika nga rito at nang maibigay ko ang katawan mo sa mga ibon. At sabi sa verse 45, sumagot si David, ang dala mo'y tabak, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. At sabi po dito sa verse 46, ngayong araw na ito ay ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Tatalunin kita at ibibigay ko sa mga ibon ang iyong katawan, pati ang mga Pilisteo na iyong kasama. Sa gayon malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. Sabi po dito sa verse 47, at makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas ang Diyos kahit walang tabak. Kaya kay Yahweh ang labanang ito
at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. At sabi po dito sa verse 48, nagpatuloy ng paglapit si Goliath, patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. At sabi po dito sa verse 49, dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumaksak sa lupa. At sabi sa verse 50, natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato, kahit wala siyang tabak. At sabi po dito lastly sa verse 51, patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath, kinuha ang tabak ni Goliath mula sa lalagyan nito at natalo nga niya si Goliath. At ano nga po yung naging sekreto po ni David kung bakit po niya natalo si Goliath? Ito po siya. Ito po yung naging sekreto po ni David kung bakit po natalo niya si Goliath. Number 1, sabi po dito yung pananalig at pananampalataya sa Diyos. Yan po yung naging sekreto ni David kung bakit niya po natalo si Goliath sa labanan po. Tunay nga na ang bawat pananalig at pananampalataya sa Diyos ay tunay nga na ito ay magtatagumpay sa buhay ng isang tao. Kaya yun po yung naging dahilan at yun po yung naging sekreto ni David kung bakit niya po natalo si Goliath. Yung pananalig at pananampalataya. At yung pangalawa po, determinasyon na labanan si Goliath. Yun po yung naging sekreto po ni David kung bakit niya natalo si Goliath. Yung determinado po siya na labanan po si Goliath, kahit si Goliath po ay isang mandirigma at magiting na mandirigma. At hindi po siya natakot kahit ito po yung matangkad, mataas. Dahil meron po siyang determinado na labanan si Goliath. At hindi lamang po labanan, kundi meron po siyang determinasyon na matalo si Goliath. At number 3, yung tapang at paninindigan, yun po yung naging sekreto po ni David kung bakit niya natalo po si Goliath. Kaya hindi po nagpakita ng takot po si David sa labanan po na yun. Talagang ipinakita niya po kay Goliath yung tapang at paninindigan. At sinabi niya nga po na sa araw na ito ay bibigay ka ng Diyos sa akin. At sabi niya po dito na ang laban na ito, hindi ko laban at laban ito ng Diyos. Ayan po yung sabi po dito sa 4, yung naging sekreto po ni David. Sabi po dito, naniniwala siyang laban iyan ng Diyos at hindi niya laban. Yun po yung naging sekreto kung bakit po natalo po ni David si Goliath. Ano po yung mensahe po nito sa buhay po natin? Tunay nga na ang mensahe po nito ay patungkol po ito sa mga pagsubok at suliranin. Dumanas po ng pagsubok po ang bansang Israel sa pamamagitan po ng buhay po ni Goliath. Dahil nga po wala pong mangahas na lumaban kay Goliath, dahil si Goliath po isang mandirigma at magiting na mandirigma. Hindi lamang po yun. Isa po siyang mataas na tao at matangkad na tao. Kaya naging pagsubok po yun sa bansang Israel. Pero dahil sa buhay po ni David, yung pagsubok po na yun sa bansang Israel ay nasolusyonan. Kaya ang bawat pagsubok po na dumarating sa bawat buhay po ng tao ay may solusyon. At unang sa lahat po yung pananampalataya, pananalig. At kahit ano pong pagsubok na dumating po sa buhay natin o sa isang tao, kailangan meron po tayong determinasyon na talunin, labanan ang bawat pagsubok na dumarating sa buhay po natin. Hindi po tayo magtatagumpay kung wala po tayong pananalig, pananampalataya sa Diyos. At wala rin po tayong kakayahan, lalabanan ang isang problema. At hindi po ito masusolusyonan kung wala po tayong determinasyon na labanan po ang bawat problema. At hindi lamang po yun, magpakita po tayo ng tapang sa ating buhay. Kahit ang problema po natin ay katulad po ng kasintaas po ni Goliath, ay wag po tayong matakot. Maging matapang po tayo na harapin ang bawat problema na dumarating o darating sa ating mga buhay. At higit sa lahat, maniwala po tayo na masusolusyonan po yung problema po na dumarating sa buhay po natin, sapagkat magtiwala po tayo na ang Diyos po ang kasama po natin. At ang bawat problema na dumarating po sa buhay po natin, isipin po natin na hindi po natin laban ito. Laban po ito ng Diyos. Sapagkat ang Diyos po ang lumikha sa atin, ang Diyos po ang gumawa sa atin, at ang Diyos po ang magbibigay po sa atin ng tagumpay sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay. Katulad po ng ginawa po ng Diyos kay David. Tunay nga na binigyan niya ng tagumpay si David. At ito lamang po yung naging
dahilan kung bakit nagtagumpay po si David kay Goliath. Hindi po siya natakot, kundi nagkaroon po siya ng tapang. Hindi po siya nawala ng pag-asa, kundi nagkaroon po siya ng determinasyon na lumaban kay Goliath. Ganon din po tayo. Labanan po natin ang bawat pagsubok na dumarating sa ating mga. Huwag po tayong gumibap sa bawat pagsubok. Kailangan po natin maniwala, manampalataya, at magkaroon po tayo ng tapang na harapin ang mga problema sa ating buhay. At lagi po nating tatandaan na ang Diyos po ay lagi pong nandyan, nakatunghay sa bawat araw sa ating buhay. Ang Diyos po ay hindi po nagpapabaya sa kanyang salita at kanyang mga pangako. Kapag mayroon pong tao na magtiwala po sa kanya, tumapit po sa kanya, hindi niya po ito pinagkakaitan at hindi niya po ito tinataboy, kundi ito'y kanyang nililingap at nililinga. At sabi nga po dito sa Mateo chapter 5 verse 6, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila bibigyan kasiyahan ng Diyos. Kaya yun po yung nangyari po kay David. Binigyan po siya ng kasiyahan, tagumpay ng Diyos dahil naghangad po siya na sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang po yun. Nagpakita po siya ng pananalig at paniniwala sa Diyos. Kaya ganun din po tayo. Tunay nga na magtatagumpay po ang buhay po natin pag tayo po ay nagtiwala po sa Diyos. At yun lamang po. At naway nakapulot po kayo ng aral po sa salita po ng Diyos sa oras pong ito. At naway napagpala po kayo sa araw pong ito. At yun lamang po. At salamat po muli sa inyong panonood sa video pong ito. At pagpalain po kayo ng Diyos na buhay sa araw pong ito.